Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik sa ating channel. Narito na po ang karugtong ng ating Insta Millionaire Tagalog series. Ika-216 na kabanata. Ang nakamamatay na ribbon. Si Alex ay medyo hindi nakakibo. Nang marinig niya ang boses, mukhang ito ay kinakausap siya ng direkta sa kanyang puso. Kaya nagtiwala siya dito. Nagpatuloy siya sa paggamit ng paikot na sipa na ipinadala ng boses. Ang kanyang katawan ay medyo nakayuko at ang kanyang binti ay dumuyan patungo sa paa ng tao sa kanyang harapan. Ang kanyang hita ay winalis ang dalawang gangster sa sahig. Hindi niya na-practice ang ganitong galaw sa loob ng maraming taon. Kaya noong sumipa na ang kanyang binti sa pangatlong gangster, hindi niya ito napatumba katulad ng kanina. Sasaksakin kita. Ang gangster ay iginalaw ang kanyang patalim patungo sa ulo ni Alex. Si Alex ay nanlamig sa takot. Tumingin siya sa magandang babae na nasa kanyang tabi. Hindi niya ito nakikitang nagsisilita pero pakiramdam niya ang boses ay mula dito. Ang Victorian dress style nito ay bahagyang gumalaw. Ang gangster ay napasigaw at ang patalim ay bumagsak. Kinuha ni Alex ang pagkakataon upang tumayo. Sa bawat hakbang na gagawin mo, makikita mo ang dibdib ng lalaki sa iyong harapan. Ang kanyang kanang hita ay nakatutok, ang kaliwa niyang paa ay matatag. At ang kanyang suntok ay kapansin-pansin sa gilid ng kanyang hita na nakatutok. Napansin din niya na si Alex ay medyo pamilyar sa galaw. Kaya mayroon siyang dahilan upang sabihin ang pangalan ng key points at mga galaw na dapat niyang gawin. Bagaman marami ang dapat i-describe, nagsalita siya ng mabilis. At ang kanyang boses ay maliwanag. Naintindihan ni Alex ang lahat ng mabilis. Sa pagsunod sa mga sinasabi nito, tinamaan niya ang dibdib ng gangster. Ang lalaki ay humingal at huminga ng malalim at natumbog. Ang misteryosong boses ay patuloy siyang ginabayan. Sinunod niya ang lahat ng sinabi nito at ang mga gangster ay unti-unting bumagsak at dumanas ng mga sakit. Si Fergus lang ang natira. Isang kumpol kayo na basura. Hindi niyo man lang matalo ang talunan na ito. Umalis na kayo dito, wika ni Fergus. Nakita niya si Alex na gumamit lang ng ilang fist technique. Ang lahat ng mga galaw ay ordinaryo lang. Pero naging sapat ito upang pabagsakin ang kanyang mga tauhan. Hindi niya alam na ang galing ni Alex ay mula sa misteryosong boses. Tumayo si Fergus, tumingin kay Alex, at sinabi na nakangisi. Okay, nagawa mong magpatama ng ilang suntok. Sa palagay mo ang ibig nitong sabihin ay matatalo mo ako. Si Fergus ay lumapit kay Alex habang nadaanan niya ang kanyang mga tauhan na nakahiga. Walang awa niya itong sinipa sa mga tiyan. Lumayo ang mga ito sa kanya, hawak ang mga masasakit na parte ng katawan. Si Alex ay pinagpawisan na pero siya ay nakakuha ng kumpiyansa. Sa palagay niya ay hindi niya makakaya si Fergus kung walang patnubay ng misteryosong boses. Ikaw ay isang maliit na bully na gusto magkaroon ng lakas. Malakas na sumigaw si Fergus at itinaas ang kamao patungo kay Alex. Sinabi ng misteryosong boses. Yumuko ka at kapag nahawakan mo na ang sahig, sipain mo siya ng kanang paa at harangan ang kanyang hita. Si Alex ay nabigla at naalala ang kanyang galaw. Pero siya ay nag-alangan ng matagal, binigyan si Fergus ng pagkakataon na suntukin siya. Nakaramdam siya ng biglang pananakit sa dibdib at akala niya ay nabali na ang kanyang buto. Bumagsak siya. Tumawa si Fergus, at sinabi, nakita mo ba iyon? Isang galaw lang upang tapusin ka, matagumpay na wika ni Fergus. Ang ibang mga gangster na pinabagsak ni Alex ay mabagal na nakaka-recover at nagsimulang purihin si Fergus. Si Fergus ay isang toro, wika ng isa. Hindi ako makapaniwala sa isang mahinang manok na maghamon kay Fergus, sabi muli ng isa. Nakita ni Lindsay si Alex na bumagsak at nagmadali pumunta sa tabi nito. Mabilis niyang tinanong kung okay lang ito. Sa narinig na pananakot na salita sa mga tao ni Fergus, tumayo siya at iniharang ang dalawang kamay sa harapan ni Alex. Tumingin siya kay Fergus at sinabi, huwag ka nang lalapit pa.
Dinampot ni Fergus ang patalim at ngumisi. Miss Marvel, ang lalaking ito ay sinaktan ang marami kong tauhan, kailangan niya itong pagbayaran. Tumingin si Lindsay sa patalim. Natatakot siya, pero ipinagpatuloy niya ang pagtayo sa harapan ni Alex, habang ang luha nito ay dahan-dahan nagpapakita sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung natatakot siya sa patalim o baka mapatay si Alex. Ang kanyang luha ay dumadaloy habang nagsabi kay Fergus, "Hindi mo siya pwedeng patayin." Malapit nang maabot ni Fergus si Lindsay at gusto niyang hilain ito. Isang boses ang narinig, "Gusto mong pumatay ng tao dito? Dapat ay hindi ka tumakbo sa akin." Ang boses ay kaakit-akit at naguguluhan. Mula ito sa magandang babae na nakaputi. Tumingin si Fergus sa magandang babae. Nang makita niya ito, nagdesisyon siya na sabihin sa isang tauhan niya na talian ito. Pagkatapos niya kay Lindsay at madala kay David sa hotel, kukuhain niya ang magandang babae at dadalihin sa ibang kwarto upang makuha niya ang kanyang sariling pagnanasa. Sinabi niya na nakangiti, "Ang boses mo ay napakaganda. Bakit mo itinatago ang iyong mukha? Kailangan mong tanggalin, at hayaan mo akong makita ka." "Ang boses ko ay maganda pero ang katawan ko ay hindi," sagot nito. "Sigurado akong maganda ka, na kahit ang magandang artista ay hindi may ikukumpara sa iyo." Wika ni Fergus at nagpatuloy, "Ang mukha mo ay lalong mas maganda." Tumingin ito kay Fergus na may masayang ngiti sa mata, at sinabi, "Mukha kang aso, kung gusto mo ako makita, subukan mo, pero may halaga ito. Kailangan ko ang daliri mo." Ang salita nito ay harash. Pero hindi pinansin ni Fergus ang pagsigaw nito. Mula sa isang nakabibighaning babae, isa itong karangalan. Ang kanyang mga tauhan ay naiinggit. Masaya silang dilaan ang sapatos ng magandang babae na parang isang aso. "Sige, isa akong aso." Ngayon ang aso ay ibubunyag ang mukha ng kanyang among babae. "Papayagan mo ba ako?" tanong niya. "Pwede mong tanggalin ang aking balat kayo kung gusto mo, pumunta ka dito, pero huwag ka nang magsalita pa ng mga walang kwenta." "Yes, ma'am." Ang aso ay lalapit na wika ni Fergus, at naglakad palapit dito. Ang lahat ng mata ay na-focused sa magandang babae. Habang naglalakad palapit dito, ang halimuyak nito ay nabola ang kanyang isipan. Marahan siyang yumuko. Siya ay kinakabahan, at ang kanyang puso ay malakas ang tibok. Ang magandang babae ay kalmado at tahimik na nakaupo sa bangko, at naghihintay upang tanggalin ang kanyang balat kayo. Kinuha ni Fergus ito at marahan na ibinaba. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan na mayroon napakagandang babae sa mundo. "Ano ang itsura ko?" at tumawa ito. "Ikaw ay napakaganda at kaunti lang ang may ikukumpara sa iyo." Ang puso niya ay nangangati, at inilapit ang mukha upang magbigay ng halik. Biglang lumutang ang bangko paatras ng 6 na pulgada. "Ano ang nangyari?" tanong niya na nagtataka. Ang ibang mga tao ay nakita ang babaeng maputi, na lumutang paatras ang bangko nito, pati ang damit nito. Nagpaalon-alon ang bilis ng galaw nito. "Nakita mo na ang mukha ko, kaya ngayon putulin mo na ang daliri mo," nakangiting wika ng babae. "Paano ko maipapakita sa iyo ang magandang oras kung puputulin ko ang aking daliri? Hindi natin dapat ito putulin," mapaglarong wika nito. Hindi pa rin naiintindihan ni Fergus kung gaano kaseryosong sitwasyon ang pinasok niya. "Kung hindi mo ako kakausapin ng tama, kailangan ko muli ng isa pang daliri." Nang matapos siya magsalita, ang kanyang damit ay umangat, ang white silk ribbon mula sa palibot ng kanyang baywang, ay dumulas sa lapag na parang isang ahas. Natatakpan nito ang patalim na nahulog sa sahig, at mabilis itong umangat patungo sa kamay ni Fergus. Humurap si Alex, ang ribbon ay mabilis na gumalaw at nakita ang trick ng magandang babae. Pagkatapos ni Fergus mapasigaw, ang ribbon ay bumalik muli sa kamay ng babae. Ang patalim ay nahulog sa lapag na may dugo. At ang dalawang daliri ay nasa tabi nito. Naputol ang dalawang daliri ni Fergus mula sa kanang kamay. Naalala ni Alex nang nakikipaglaban siya sa mga gangster, ay nakita niyang gumalaw ng bahagya ang damit nito. Napagtanto niya na ito ang tumulong sa kanya sa pakikipaglaban. Sa nakita nitong kaunting ngiti at nakita niya ng mata kung paano ito tumingin. Sigurado si Alex na ang misteryosong boses ay mula sa kanya. "Papatayin kita." Si Fergus ay sobrang nagalit, at wala ng oras pa na mag-isip.
Kung nag-isip lang siya sandali upang ikonsidera kung gaano kadelikado ang magandang babae, na ipinakita na ang kanyang sarili. Sigurado na siya ay aatras. Pero siya ay sobrang galit at dinampot ang patalim. Binalaan na kita, kaya huwag mo akong sisihin. Isinampal niya ang kanyang kamay sa lamesa, at ang kutsara ay napataas ng 3 inches. Sinundan ng kamay at pinitik ito ng isang daliri, at tumama kay Fergus. Ang patalim sa kanyang kamay ay nahulog. Nang pakawalan niya muli ang white silk ribbon, na nakatali ang patalim sa hulihan. Nang gumalaw ang kanyang kamay, ang patalim ay nagliwanag ng puti. Tumalsik ang pulang dugo sa sahig. Si Fergus ay sumigaw muli at bumagsak. Ang kanyang kanang paa ay naging malala at duguan. Ika-17 na kabanata. Siya ay mapanganib. Sa nakitang kalunos-lunos na sitwasyon ni Fergus, ang lahat ay nashock. Si Lindsay ay mas lalong natakot at inilapit ang sarili sa braso ni Alex. Ang kanyang katawan ay nashock. Ang babaeng maputi ay mukhang relaxed. Tumingin siya kay Fergus at sinabi, "Ang kailangan ko lang ay putulin ang iyong daliri, pero ipinahamak mo ang iyong sarili." Ang lalaking minsan naging matangkad at gwapo, ay nasaktan ng kanyang sarili, at hindi na maibabalik muli. At bakit mo kailangan gawin ito? Ipinikit niya ang mata at kinagat ang mga ngipin at tiniis ang matinding sakit. Ang gusto niya lang ay umalis na kaagad, upang makapunta sa hospital at magpagamot. "Sinabi ko na sa iyo, ngayon kumbinsido ka na ba?" wika ng magandang babae. Sumagot si Fergus, "Oo, kumbinsido na ako." "Maghihiganti ka ba sa magkasintahan na ito?" "Hindi," sagot nito. Nakangiting sinabi ng magandang babae. "Mabuti, mayroon pa akong isang request. Huwag mong ipagsabi ang nangyari ngayong gabi, lalong-lalo na ang tungkol sa akin. Kapag nalaman ko o kumalat ang balita, lahat kayo ay makakaranas ng malalang kahihinatnen. Nakita niyo na ang kaya kong gawin." "Oo," sagot ni Fergus. "Hindi namin ito pag-usapan. Ang mga labi namin ay sarado, makakasiguro ka na hindi namin ito ipagsasabi." Nagpunta siya kay Alex at Lindsay. Si Lindsay ay natatakot dito, at tumingin ng may takot. Sinabi ng maputing babae, "Iniligtas ko kayo, tapos iyan ang tingin na ibibigay mo sa akin. Iniisip mo ba na masyado akong masama?" Ang mga mata ni Lindsay ay puno ng luha. Siya ay natatakot at argabyado na magsalita. "Okay lang, hindi mo kailangan matakot, binibiro ka lang niya," wika ni Alex habang pinupunasan ang luha nito at inaalo. Isinubsob ni Lindsay ang mukha sa dibdib ni Alex. Pinapik ni Alex ang likod nito at sinabi sa magandang babae, "Patawarin mo kami." Nagsumikap ang magandang babae upang mailigtas sila. Ang babaeng maganda ay nagsalita, "Hindi ka nag-aalangan na protektahan siya. Gusto ko iyon, sige sumama ka sa akin." Lumakad siya kasama si Alex at Lindsay sa kanyang likuran. Ang mga tao ni Fergus na nakahiga ay mabilis nagbigay ng daan para sa kanila. Wala sa kanila ang gusto makuha ang pansin ng maganda at maputing babae. Pagkatapos umalis sa restaurant, si Alex ay gusto umalis kasama si Lindsay. Pero siya ay natatakot na baka magalit ang magandang babae. Sa mataas na abilidad nito sa martial arts, masyadong mapanganib na hindi sumunod sa mga gusto nito. Kaya nagpatuloy siya na sumunod dito. Sa huli sinabi ng babae, "Okay, pwede ka nang umalis." "Maraming salamat," magalang na wika ni Alex, at handa na siyang umalis kasama si Lindsay. "Sandali, ang ibig kong sabihin ay ang babaeng ito." Si Alex ay nabigla at nagtanong, "Ano ang gagawin ko para sa iyo? Nagpunta ako dito sa US at hindi pamilyar sa mga maraming bagay. Ang isa sa katulong ko ay wala. Sa palagay ko ay ikaw muna. Kapag natapos ko na ang aking kailangan gawin, pwede ka nang umalis," wika nito. Si Lindsay ay nabigla at naisip ang pagiging bayolente nito sa restaurant. Mapanganib kay Alex na sumunod dito, sa isip niya. Marahan ibinaling ng babae ang kanyang ulo at sinabi, "Masyado kang natatakot, kaya hindi ka nababagay." Sagot ni Lindsay, "Mananatili ako sa kanya sa iyong tabi." "Maliit na babae, pwede kang manatili sa akin tabi ngunit makakakita ka ng maraming dugo," mahinang wika nito na may naiiritang boses. Si Lindsay ay nangatog ang buong katawan. Ang kanyang mata ay naging matatag at sinabi, "Hindi ako natatakot, isama niyo ako." Nanggigil ang magandang babae at huminga ng malalim.
Ang pag-ibig ay dinadala tayo sa kakaibang lugar. Medyo mahal mo siya kaunti at gusto mong sumunod sa kanya sa panganib. Si Lindsay ay nanginginig pero matatag itong nakatingin sa magandang babae. Nang matapos si Lindsay magsalita, tumawa ito. Sinabi ng babaeng nakaputi, kailangan mo nang umalis ngayon, siya lang ang kailangan ko. Hindi ko kaya, hindi na natapos ni Lindsay ang sasabihin. Kapag hindi ka umalis, puputulin ko ang paa niya. Nakita mo ang miserableng sitwasyon ng lalaki sa restaurant, gusto mong maranasan ng boyfriend mo iyon, sabi ng babae. Si Lindsay ay natakot at ang kanyang mukha ay puno ng pagpapanik. Bibilang ako ng 3, kapag nandito ka pa huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. 3, wika ng babaeng nakaputi. Natakot ang puso ni Lindsay, na baka saktan ang babaeng si Alex at naramdaman na wala siyang pagpipilian. Balisa niyang sinabi, mag-ingat ka at tawagan mo ako. Pagkatapos siya ay tumalikod at tumakbo palayo. Si Alex ay napahinga ng malalim sa mga ikinilos ni Lindsay, dahil alam niyang may pagtingin ito sa kanya. Lumisi ang nakaputing babae at sinabi, kapag tumingin ka pa sa kanya muli, nilipad ka sa kinatatayuan mo. Sumunod ka na sa akin. Namula ang mukha ni Alex at sumunod sa babaeng nakaputi. Naglakad sila sa gilid ng kalsada. Sa pag-iisip nito sa kanyang kakayahan, nagtanong siya. Ikaw ba ang gumabay sa akin kanina? Anong klaseng martial arts iyon? Bakit hindi ka naririnig ng ibang tao at ako lang ang nakakarinig? Hindi ito tumingin kay Alex at nagpatuloy sa paglalakad at sinabi. Isa ito sa kakaiba kong kakayahan ng aming paaralan. Isipin mo na lang na isa itong tahimik na pakikipag-usap. Kapag nagpatuloy ka na sumunod sa akin, ituturo ko sa iyo ito sa tamang oras. Naging masaya siya, at inisip na may pag-asa matutunan ang kakayahang ito. Maraming salamat pero maiba ako, ano ang maitutulong ko sa iyo? Naningkit ang mata nito at sinabi, may papatayin akong tao. Kukonsumo pa ng ilang araw o buwan bago ko siya makita. Kakarating ko lang, at wala akong alam tungkol dito sa lugar. Sa totoo lang kailangan ko ng taong susunod sa yapok ko. Sa palagay ko ay makakalikasan ka at gwapo. Ikaw ay tamang-tama upang asikasuhin ako ng panandalian. Sino ang gusto mong patayin? Ano ang nagawa niya sa iyo, at bakit kailangan mo siyang patayin? May dahilan ako para sa aking mga ginawa, pero wala ka nang pakialam sa mga ito, at biglang tumawa. Tumingin si Alex dito ng ilang segundo at sinabi. So, may samaan ng loob sa pagitan ninyo. Kailangan ba talagang makialam ako dito? Gaano mo na katagal inaayos ang problemang ito? Isa lang akong estudyante at may sarili akong dapat kailangan gawin. Casual nitong sabi. Hindi ko alam. Baka mga ilang araw o buwan. Hindi kita itatrato ng masama pero kailangan mong maghintay hanggang matapos ito. Sinubukan ni Alex mag-isip ng iba pang sasabihin. Pero bago pa siya makapagsalita, ngumisi na ito at sinabi. Hindi mo na kailangan pang magsalita. Ang mga napagdesisyonan ko ay hindi nababago ng madali. Hahayaan kita, pagkatapos mo akong matulungan. Si Alex ay walang pagpipilian. Sumunod siya sa magandang babae na nakaputi. Si Alex ay sumakay at nagpunta sa Tinsdale Hotel sa downtown area kasama ang babaeng nakaputi. Kailangan niyang manatili doon. Sinabi ng babae na bigyan si Alex ng kwarto sa tabi niya. At pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang kwarto mag-isa. Nang hinihintay ni Alex ang kanyang room key, ang front desk lady at ilang mga waiter sa hall, ay nagpunta sa kanya at nagtanong tungkol sa babae. Nakabalot siya buong araw at hindi namin nakita ng maliwanag ang kanyang mukha. Ang ID card na kanyang ginagamit ay obvious na hindi sa kanya. Pero ang pera na kanyang ibinigay ay sobra, at nangako ang manager na patutuloyin siya. May litrato ka ba niya, pwede bang ipakita mo sa amin? Ano ang relasyon mo sa kanya? Umubo si Alex at sinabi na napapahiyang nakangiti. Kami ay mga bisita, nilalabag niyo na ang aming pribilehiyo, sa lahat ng inyong tanong. Ang lahat ay humingi ng pasensya. Patawad at naabala ka namin. Ang front desk lady ay kumuha ng room card at sinabi, Mr. Ambrose, ikaw at ang babaeng iyon ay mukhang mabuting magkaibigan. Kahapon, sinabi niya na ang kanyang room key ay hindi gumagana. Mayroon na kaming bagong susi para sa kanya. Pwede bang pakibigay mo ito sa kanya at sabihin na ibalik ang lumang susi bukas?
Walang problema, sagot ni Alex. Kinuha niya ang bagong susi at umakyat sa kanyang kwarto na nasa 4th floor. Naligo siya at nagpahinga sandali nang maalala niya na kailangan niyang ibigay sa babae ang bago nitong susi. Nagdamit siya at pumunta sa pintuan ng babae. Kumatok si Alex sa pintuan pero walang sumasagot. Nabigla siya at nagtataka baka may kung ano nang nangyari. Ginamit niya ang bagong susi upang buksan ang pinto. Naglakad siya sa loob at nabigla pagkatapos makita ang nangyayari sa loob. Nakaupo ito sa kanyang kama at nakahubad na nakapikit ang mga mata. Mukhang nagpa-practice ito ng kanyang kakayahan. Ang kanyang kutis ay maputi, at ang kanyang pwesto ay kaaya-aya, at ang itim na buhok nito ay basa. May mabangong amoy ng sabon na kanyang ginamit sa shower. Hindi inaasahan ni Alex na maglakad sa ganoong sitwasyon. Wala siyang nagawa kundi maalog sa pagkabigla. Nakita niya ang isang malaking kurtina na nakatali sa harapan ng malaki niyang kama. Itinaas nito ang kamay at inihagis ang blade sa tali ng kurtina, gamit ang teknik ni Lola, na itinuro sa kanya noong siya ay nasa New York. Ang isang tali ay naputol, ang kurtina ay lumatag at napalibutan ang buong kama. Binawi niya ang tingin at sinabi, "Masyado akong padalos-dalos, lalabas na ako ngayon." Iminulat ng babae ang mata at nakita siya sa pamamagitan ng kurtina. Biglang lumutang ito at lumipad patungo sa kanya. Hinawakan nito ang likuran ng kanyang leeg at inihagis. Hinawakan niya muli ito at sinabi, "Ano ang relasyon na meron sa pagitan ninyo ni Lola Georgina?" Halos mabulunan siya at hindi makahinga. "Ano ang sinasabi mo?" "Hindi ko alam." Binitawan nito ang leeg ni Alex at hinawakan sa damit at inihagis. Lumipad ito at bumagsak ng malakas sa kama. Napagtanto ni Alex na ang misteryosang babaeng ito ay katulad ni Lola sa New York. Hindi niya alam kung ang kapangyarihan nito ay mula sa isang magic o isang panlilinlang o mga sikretong teknik na hindi niya naiintindihan. Siya ay isang mapanganib na tao na kailangan makipagkasundo ng maingat. Napanood niya ito. "Nakita ko kung papaano ka humawak ng mga blade. Nakikilala ko ang galaw na iyon. Sino ang nagturo sa iyo kung paano gawin iyon?" Ika-218 na kabanata. Ang babaeng maputi at si Lola. Si Alex ay natakot at nasaktan sa atake nito. Sinabi niya, "Bitawan mo ako. Ito ang itinuro sa akin ni Lola noong nasa New York pa ako." "Isang Lola, ano ang kanyang itsura?" tanong ng magandang babae na maputi. Iniisip ni Alex kung magkakilala si Lola at ang babaeng ito. Medyo magkapareho kayo, pero siya ay nakapula. Nakakagawa siya ng mga bagay na kaya mo o mga bagay katulad ng sa iyo. Pero sa totoo lang, wala akong alam dito. Ang babae ay nabigla, at masayang sinabi, "Kilala ko siya. Nagiging bata siya at matanda, tama ba? Mukha siyang matanda isang araw at pagkatapos ay sa susunod, siya ay mukha ng teenager, tama?" Sabi ni Alex, "Paano mo nalaman?" Ang kanyang mukha ay nagliwanag. "Siya iyon. Nasaan siya ngayon? Kailangan mo akong dalhin sa kanya." Napaisip si Alex at nagtanong, "Ang tao na gusto mong patayin ay hindi si Lola, tama ba?" Ngumisi ito, "Siyempre siya iyon. Dadalhin mo ako sa kanya, at pagkatapos noon, gagantimpalaan kita." Nasaan siya? Naalala nito ang mga araw sa villa, nang makita niya ang matandang babae, at ay sinabi ito tungkol sa kanyang kalaban na nagngangalang Sorako. Si Lola ay mukhang natatakot. Ang maganda at maputing babae na ito sa kanyang harapan ang kalaban nito. "Ikaw ba ay kanyang kaaway?" tanong ni Alex. Nakangiti ang babae. "Kahit alam ko kung nasaan siya ay hindi ko sasabihin sa iyo." "Ano, bakit ayaw mo sabihin sa akin? Gusto mo bang mamatay?" tanong ni Sora. Ang mata nito ay malamig at itinaas ang kamay. Ang puting balabal nito ay mabilis na nagtungo kay Alex na parang isang buhay na nilalang at bumulot sa taas ng kanyang katawan. Libu-libong steel wire na kasing payat ng buhok ang nasa aking puting balabal. Kung hihigpitan ko ito, mabilis itong kikilos kaysa sa isang patalim. At ang dalawa mong braso ay mapuputol. Natatakot ka ba sa akin? Sinubukan niyang kumalma sa puting balabal pero ang kanyang taas na katawan ay mahigpit na nababalutan. Tumingin siya dito at sinabi, "Ano ang nangyari sa pagitan ninyo ni Lola? Pakiusap sabihin mo sa akin, at bakit pumapatay kayo ng tao?"
Malamig nitong sinabi, kinasusuklaman ko siya. Ano pa ang masasabi ko? Umaasa ako na maputol ang kanyang mga laman ng pira-piraso, upang mamatay siya unti-unti. Pinag-usapan niyo ba ako? Hinila niya ang puting balabal na nakabalot kay Alex. Wala siyang nagawa kundi mapasigaw, at naramdaman na parang ang kanyang balat ay natusok ng matatalim na blade. Sinabi ng babae na nakangiti, naramdaman mo ba? Kung hindi mo sasabihin sa akin, puputulin ko ang iyong mga paa. Tatanungin kita muli, nasaan si Lola Georgina ngayon? Sa pagtingin sa babae, sinabi nito, pasensya na hindi ko sasabihin sa iyo. Nakita ang galit sa mukha nito at sinabi ng malamig. Sige, una kong puputulin ang mga braso mo. Nagsimula siyang hilain ang kanyang balabal. Porsado siyang inilipad nito sa hangin, at pagkatapos ay nahulog. Sa isip niya ang kanyang kamay ay nabali sa pagkakahulog, pero sa kanyang pagkabigla ito ay hindi, nakakabit pa rin ito sa kanyang katawan. May mga kaunting dugo, malamang na ito ay mula sa mga wire na nasa puting balabal. Kung gusto niya talaga na putulin ang kanyang braso, ay magagawa nito. Hindi mo pinutol ang aking mga braso. Tumingin ito sa kanya at sinabi. Binata, mayroon kang lakas ng loob. Magiging maawain ako. Ang mata niya ay napunta sa bracelet na gumagalaw sa kanyang pantalon. Nagtanong ito, ano ang nasa iyong bulsa? Nang tumingin siya at nakita ang bracelet, nabigla siya at nagawa nitong mapansin ito. Ang bracelet ay para sa magkasintahan na ibinigay sa night market. Ito ang magkoconnect kahit magkalayo ang magkasintahan. Pero ang matandang si Lola, ay ipinakita sa kanya ang ibang paraan upang magamit sa pakikipagkomunikasyon. Ngayon ito ay nagpaalala na kailangan niya magdala ng buhay na manok na hinihiling nito araw-araw. Pagkatapos niya umalis at nagpunta sa Washington DC. Nagpatuloy ito na siya ay kulitin sa pamamagitan ng bracelet. Tinanggal niya ito, upang magkaroon ng kahit sandaling katahimikan. Palagi niya itong dala sa kanyang bulsa. Mabilis kinuha ng kamay niya ang bracelet mula sa kanyang bulsa. Mabilis na inagaw ng babae ang bracelet. Pinisil nito ang bracelet at pinakiramdaman sandali, at sinabi na nakangiti. Ito ang katunayan na si Lola ay may connection sa iyo. Isinuot na ito at naaga ang kamay ng bahagya. Ang bracelet ay nagre-react at ang daliri ni Zora ay gumagalaw. Obvious na nararamdaman ni Lola na ang bracelet ay nakasuot. Sinabi nito na nakangiti, mukhang si Lola Georgina ay iniisip na masyado kang importante. Tinutulungan ko lang siya na dalahan ng buhay na manok. Hindi ko alam ang ginagawa niya sa New York, simula nang pumunta ako dito sa Washington. Tumawa ito ng marahan. Mabuti, dahil makitid ang utak ni Lola, siguradong naiinis siya sa iyo, dahil iniwan mo siya kung kailan kailangan ka niya sa pagpapagaling. Siya ay sobrang galit, kaya malamang siya ay pumunta dito sa Washington upang hanapin ka. Perpekto, hindi ko na kailangan pumunta doon upang hanapin siya. Maraming salamat. Tumingin si Alex dito at sinabi. Hindi mo kailangan magsaya kaagad. Nakita ko na ang kakayahan ni Lola, at napakagaling nito. Mas mabuti na umiwas ka sa kanya. Tumango ito at sinabi, mahigit 40 taon gulang ang tanda niya sa akin, at ang kanyang martial arts ay mas mahusay sa akin. Para makasiguro na mamamatay siya, kailangan mo akong tulungan. Ano, bakit ako? Reklamo ni Alex. Sinabi ng babae. Ikaw dapat. Tuturuan kita kung paano ito gawin, upang makakita ka ng oportunidad upang atakehin siya, at bigyan siya ng nakamamatay na tira, habang naglalaban kami. Umiling siya at sinabi, si Lola at ako ay walang samaan ng loob, o pagkamuhi sa isa't isa. Siya ay mabuti sa akin. Hindi ko magagawa ito sa kanya. Ang mata nito ay nagliliwanag na may bakas ng kabangisan habang siya ay umubo. Tinakpan niya ng kamay ang kanyang bibig, at nang inalis niya ang kamay, may bakas ng dugo sa kanyang palad. Anong nangyayari sa iyo? Tanong ni Alex sa pagkabigla. Mukha siyang maayos, kaya bakit siya umuubo ng dugo? Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabi habang nanghihina. Mabagal nitong sinabi. Hindi kita inuubligay na gawin ito, kaya hindi kita sinisisi. Mas mahina ako kaysa sa kanya, natatakot ako na mapatay niya. Eh di huwag kang makipagkita sa kanya, wika ni Alex. Hindi, kailangan kong maghiganti kahit mamatay ako, wika nito at hindi na siya nakipagtalo dito. Ano sa palagay mo, binata?
Tuturuan kita, kaya kapag naglalaban na kami ay maaari mo akong tulungan. Kung hindi ko siya matatalo, pwede mo akong tulungan upang mailigtas ang buhay ko. Maipapangako mo ba, na magagawa mo ito para sa akin? Nag-aalangan si Alex. Pumasok ka dito sa aking kwarto at nakita ako na walang saplot ng walang permiso. Pwede akong gumawa ng mga mahihirap na bagay kung gusto ko, malamig na wika nito. Napabuntong hininga ito at sinabi, sige, sa palagay ko ay kailangan kitang tulungan. Inisip niya na kapag natutunan na niya ang special na kakayahan. Kapag nagtapat sina Sora at Virginia upang maglaban, inisip niya at susubukan mamagitan sa dalawa upang lutesin ang alitan sa pagitan ng dalawang sinaunang kagandahan. Sinabi nito na may ngiti. Dahil ipinangako mo sa akin. Mag-umpisa na tayo upang mag-practice ngayon. Ang mukha ni Sora ay nakikita ang pagiging malungkot pero ngumingiti rin ito ng malademonyo. Nang maisip niya ang nakaraan, ang tatlong tagasunod ay nag-iensayo ng sabay sa paanan ng bundok. Wala siyang nagawa at nakadama ng halong-halong emosyon. Tumalikod siya at pinunasan ang luha sa gilid ng kanyang mata. Si Alex ay hindi siya nakikita. Nang makabalik si Sora, sinabi ni Alex, ang naensayo ko lang ay ang 36 basic skill. Sige, ipakita mo sa akin. Kaunti na lang ang naaalala kong mga galaw, na nakadama ng pagkapaghiya. Kung hindi mo naaalala ang lahat, ituturo ko sa iyo muli, wika ni Sora. Walang nagawa si Alex kundi ipakita lahat ng galaw na kanyang naaalala. Natapos niya ang unang 10 ng maayos pero nakalimutan na niya ang iba, tumayo siya at tumingin kay Sora na nahihiya. Lumapit ito sa kanya upang gabayan siya sa kanyang galaw. Siya ay hinila ng maselo nitong kamay at ang maamo nitong boses ay bumulong sa kanyang tainga. Minsan ang malambot nitong buhok ay tumatama sa kanyang pisngi, at nagugulo mula sa kanyang ginagawa. Tinuruan siya nito ng mahigit 1 oras, at gabi na. Nagdesisyon siya na matulog, kaya bumalik na siya sa kanyang kwarto. Hindi, dito ka matulog sa kwarto ko. Upang maging ligtas ka kay Lola, wika nito. Nabigla siya pero nanatili siya sa kwarto nito. Sinabi nito na matulog sa kanyang kama. Pero tumanggi siya at hindi niya kailangan gawin ito. Nagsabi siya sa hotel ng extra na higaan at inilatag sa sahig. Siya ay pagod at tahimik na natulog. Habang itinuro ni Sora kay Alex ang mga teknik, si Fergus ay nagpunta sa hospital. Siya ay itinutulak mula sa emergency room patungo sa intensive care unit nang makita niya si David na naghihintay sa kanya. Ano ang nangyari? Si David ay napaisip sa balita ni Fergus na pagkabigo. Sinabi niya na ang kanyang 2 daliri at 1 paa ay naputol. Inisip niya na ang dating nito ay masyadong madrama at kapani-paniwala. Pero sa itsura ni Fergus ito ang katotohanan. Sinabi ni Fergus, pasensya ka na David, hindi ko natapos ang misyon na ibinigay mo sa akin. Ano ang nangyari sa iyo? Tanong ni David. Nang maisip ni Fergus ang babala ng magandang babae na sinabi sa kanya bago umalis, nang ineg siya. Hindi niya masabi kay David na nangyari ito dahil sa babae. Ang magagawa niya lang ay ibuhos ang sisi sa maliit na talunan. Sinabi nito, dahil ito sa talunan na nagngangalang Alex. Pinutol niya ang daliri mo at paa. Tumango si Fergus at sinabi na, oo siya. David, may masama siyang pagkatao. Marahan na tumingin si David sa bintana at ang kanyang mata kumukutitap sa galit. Ang kanyang mga kamao ay humigpit at sinabi, ikaw talunan, ipinagpapatuloy mo ang pagkuha ng magagandang bagay sa akin. Ika-219 na kabanata. Siya ba ang reyna? Nang sumunod na araw, 6:00 ng umaga. Si Sora ay ginising si Alex. Binalot niya ang sarili ng scarf at lumabas sila ng hotel. Nang makita ng hotel attendant na lumabas sila sa iisang kwarto, sila ay nabigla. Ang ilang mga panauhin at waiters ay walang katiyakan. Paano ang isang napakagandang babae ay nagbibigay ng sobrang atensyon sa isang mahirap na lalaki? Si Sora at Alex ay naglakad sa isang malapit na parke at nakakita ng isang maliit na open space na may kaunting mga tao. Sinabi niya kay Alex, ituturo ko sa iyo ang pagbigkas ngayon. Kailangan mo itong tandaan mabuti at umupo, na nakapikit ang iyong mga mata at ang isip mo ay nakatuon pa rin. Umubos siya ng 5 oras sa pagbigkas. May kabuuang 80 na pangungusap lahat at karamihan dito ay magkakatono.
Maupo ka at isulat lahat ng itinuro ko, wika nito. Umupo si Alex at isinulat ang kanyang naalala na mga sinabi nito. Kapag may nakalimutan siya tinatanong niya muli ito. Pagkatapos ng kalahating oras kinabisin niya ito ng 2 beses, at masayang sinabi. Kabisado ko na. Sinabi niya, nabigkasin ito sa kanya, at wala itong nasabi na maling salita. Nagawa mo ito ng maayos, at kailangan mo itong i-review araw-araw. Ngayon ay ipagpatuloy natin ang inensayo natin kagabi. Ipinaliwanag niya ito at ipinaalala ng 1 beses at ginawa na ito ni Alex mag-isa. Paminsan-minsan ang mga tao na naglalaro ay nakikita siya na nag-e-ensayo ng martial arts na galaw. Tumitingin lang siya pabalik sa mga ito. Ang isang matandang lalaki ay nakatayo at pinanood siya ng 2 minuto, napailing ito at sinabi. Binata, ginawa mo ba ito? Mukha kang kakaiba. Mas mabuti na mag-ensayo ka ng aming estilo, kasama namin. Bagaman hindi mo ito magagamit sa pakikipaglaban, mapapalakas naman ito ang iyong katawan. Mas mainam ito kaysa sa kakaibang boxing style mo. Tumingin si Alex kay Sora. Sinabi mag-practice ka ng sarili mong style, sino ang may paketungkol sa ginagawa ng iba. Tumango si Alex at nagpatuloy. Huminto sila upang mananghalyan, at naglakad sa isang sandwich shop. Ginamit mo ba ang special skill na ito sa restaurant kahapon? Umiling siya at sinabi, ibang style ang ginawa ko, na nakadisenyo para sa mga babae. Kung gusto mo matutunan ito, ituturo ko sa iyo. Pero sa palagay ko ay hindi bagay sa iyo. Tinatanong ko lang, wika ni Alex. Alam ko na gusto mong ituro ko sa iyo, nakangiti nitong wika. Pwede mong panoorin at makita kung gaano ito kalakas. Nakita niya ang waiter na may dalang tray ng sandwich. Hinir niya ito ng buto ng mani sa binti. Ang waiter ay nawalan ng balanse at napasigaw. Ang 2 tray ay tumilapon sa ere. Sa isang kisap mata, napunta siya sa tabi ng waiter, hinawakan ito sa likod at dinampot, at kinuha ang tray, kinolekta ang mga sandwich na nahuhulog, sa pamamagitan ng tray. Ang waiter ay nagpasalamat. Maraming pumuri mula sa mga kumakain sa loob ng shop. Pero hindi siya nagpadala, ngumiti lang siya ng bahagya. Alam ni Alex na hindi ito palaging gumagawa ng mabuti upang papurihan. Pero wala siyang nagawa kundi makisali at pumalakpak. Hindi ko kailangan lumaban sa mga tao. Pwede kong ipakita sa iyo ang iba kong kakayahan. Itinuro ko sa iyo ang martial arts, mas mainam iyon kaysa sa mga ibang estilo, wika nito habang nakangiti. Maraming salamat, sagot ni Alex. Sa loob pa ng ilang sumunod na araw, si Alex ay nag-practice kasama siya araw at gabi. Nang makabalik na sila sa kanyang kwarto kinagabihan, sinubukan niya ito ng mga ilang tanong. Nang gabing iyon, sa hotel room pagkatapos subukan si Alex at sagutan ang ilang mga tanong, sinabi nito. Ngayon ay natutunan mo na ang 36 style routines ng special skill na pundasyon. Kapag nakaharap mo na ang kalaban, kailangan mong ma-adapt ang iba't ibang kalagayan, at ang lahat ng ibang pamamaraan ay kaya umunlad mula dito. Maraming salamat, seryoso niyang wika. Itinuturing niyang master ang babae. Pagkatapos noon ay naligo si Sora at isinuot ang kanyang pajamas, at umupo sa kama. Si Alex ay nag-practice mag-isa. Kadalasan, dahil siya ay mag-isa, nag-e-ensayo siya ng walang saplot pagkatapos maligo. Dahil si Alex ay nanatili kasama niya, siniguro niya na magsuot muna ng pajamas bago gawin ang kanyang routine. Nang matapos si Alex mag-practice, naggilamol siya at naglaro sa kanyang cellphone. Isang balita ang naka-attract sa kanyang atensyon. Ang Washington DC Police ay naghahanap sa buong syudad para sa reyna ng Brunei. Naalala niya noong umattend siya ng opening ceremony, ang pwesto ng reyna ay kasunod ng sultan at bakante. Inisip niya na hindi pumunta ang reyna dahil hindi ito interesado. Mukhang iyon ang gabi na pagkawala ng reyna. Nag-scroll pa siya pababa. At sinabi na ang sultan at reyna ay aalis pagkatapos umattend ng opening ceremony sa Olympics Games. Dahil sa biglaang pagkawala ng reyna, ang sultan ay nanatili sa Westlake Guest House. Naghihintay ito doon, at umaasa para sa mga balita. Sa pinakababa ng article may larawan ng reyna. Nabigla siya nang makita ang babae sa larawan. Ang maliwanag nitong mata at malayelo nitong kutis ay maganda at pamilyar. Siya ang babaeng nakaputi.
Mabilis nagpunta si Alex kay Sora, na nakaupo sa kama at nagpa-practice ng kanyang abilidad. Tama siya iyon, ang reyna ng Brunei, sa isip niya. Inisip niya ang lahat ng ikinikilos nito noong sila pa ay magkasama. Kapag lumalabas ito, nagsusuot ito ng scarf, at siya ay nag-book ng room, na hindi sa kanya ang ID. Sinabi rin niya, na hindi pa siya nakapunta sa US. Ito ang nagpaliwanag sa lahat. At ngayon ay nagpa-practice siya ng kanyang martial arts sa kanyang room. Nang oras ding iyon si David at Leona ay kumakain sa Continental Hotel. Magpapakasal na sila ilang araw na lang, kaya silang dalawa ay umuubos ng maraming oras ng magkasama. Nagring ang phone ni David, ito ay si Tom. Simula ng insidente kay Fergus, ikinonsider na ni David si Alex bilang kalaban niya. Sinabi niya kay Tom na bantayan ito. At tumawag ng pribado sa mga martial arts expert upang harapin ito. Sinabi rin ni Fergus na si Alex ay nakakatakot. Leon, na magpatuloy ka lang kumain, at sasagutin ko lang ang tawag ng customer. Babalik ako, wika ni David, nang ngumiti ng bahagya at naglakad papunta sa isang gilid. David, ang underground boxer na si Sonny Sullivan at Gordon Lawson, ay mga kilalang martial expert, ay pumayag na tulungan ka. Nakahanda na sila ngayon, wika ni Tom. Magaling, ano ang sitwasyon ni Alex, tanong ni David. Sa 3 araw na nakalipas, ini-report na ni Tom ang kinaroroonan nito. Pero siya ay natatakot sa kakaibang lakas ni Alex, at walang ginawa na aksyon laban sa kanya. Katulad pa rin sa nakalipas. Nananatili siya sa isang kwarto kasama ang isang magandang babae sa Tinsdale Hotel. Napakaswerte niyang lalaki, wika ni Tom. Dalhin mo sila sa Tinsdale Hotel ngayon, si Leona at ako ay susunod na. Si Miss Marvel ay pupunta rin. Pero ang akala ko ay may nakaraan sila ni Miss Leona. Talaga bang pupunta siya, tanong ni Tom. Hindi siya important, at si Leona ay nasa akin na. Pagkatapos natin siya maturuan ng leksyon, ay tatawag tayo ng pulis, malamig na wika ni David. Sige, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, dadalhin ko na sila ngayon, wika ni Tom. Si David ay bumalik kay Leona at sinabi na may kakatagpuin sila na kaibigan sa hotel. Matapat na tumango si Leona. Sumakay sila ng sasakyan at nagtungo sa Tinsdale Hotel. Sa Tinsdale Hotel, nakita ni David ang 2 lalaki na dala ni Tom. Si Sonny ay katamtamang edad na nasa 30s na naka-black leggings at may kamay na puno ng peklat. Si Gordon ay malaking lalaki na nasa edad 40 na nakasuot ng training suit, at may masamang tingin sa kanyang mukha. Sa nakita na 2 lalaki, si Leona ay natakot at nagtago sa likod ni David. Si David ay ngumiti habang nakikipagkamay sa 2 lalaki. Nang sandali ring iyon, ang may-ari ng hotel ay winelcome siya at sinabi, David, Miss Marvel, mabuti at nabisita kayo. Pasensya na at hindi agad ako nakalabas upang salubungin kayo. Napakagalang nyo. Pero may narinig akong mga balita na may prostitute dito sa hotel nyo. Wika ni David habang nakangiti. David, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan. Mabilis na wika ng manager, nagtataka siya sa ibig sabihin ni David. Hindi, medyo sigurado ako. Sinasabi ko nasa room 403 ang prostitute ngayon. Ngisi ni David. Manager, naging pabeya ka, kailangan mong tingnan ito. Ang manager ay na-confused sa bintang. Alam niya na may babae sa room 403, at alam niya na ito ay kahanga-hanga. Hindi niya binayaran ang kanyang kwarto sa pamamagitan ng cash o credit card, kundi sa pamamagitan ng 3-carat diamond ring. Ang halaga ng diamond ring ay nasa mga $80,000, kaya kahit na hindi niya ginamit ang kanyang card ay pinayagan ng manager na manatili. Mula sa front desk lady report, mga 1 linggo na, may kasama siyang isang binata sa kanyang kwarto. Hindi niya naiintindihan kung bakit mahalaga ito kay David, pero ang nagawa lang niya ay tumawa at sinabi, sige, iimbitahan ko ang lalaki na lumabas. Si Alex ay nagpa-practice ng kanyang skill mag-isa sa kanyang kwarto, nang marinig niya ang tawag ng waiter, mula sa hallway. Nabigla siya. Binuksan niya ang pintuan at nakita ang mga tao sa hallway. Nakita rin niya si Leona, na dahilan at naging masaya siya. Tumingin siya kay David at Leona at binati ang mga ito. Si David ay ngumisi at malamig na sinabi, Leona, pasensya na. Mukhang ang iyong kaibigan ay may kasamang prostitute dito.
Ika-220 na kabanata. Ang pagsisiwalat ng bagong kakayahan. Sinabi ni Daryl kay David na si Alex ay interesado kay Leona sa nakaraan. Si David ay nagtataka kung iyon ba ang magiging issue. Si Alex ay nabigla nang marinig ang pagbibintang ni David na nagdala siya ng prostitute sa hotel. Siya ay nahihiya sa kakaibang paghaharap sa harapan ni Leona. Siya ay nabigla rin na si David ay sinubukan na siya ay guluhin. Si Alex ay na-impress sa ginawa nito sa mga goons sa barbecue stall. Bakit siya bumaliktad, at ang lahat ng bagay ay naging kainahinala? Itinatanggi mo ba, sino ang babaeng nasa kwarto mo? Tanong ni David. Napagtanto ni Alex na ang tinutukoy nila ay si Sora. Alam niya na wala silang ginagawa na kahit anong mali. Si Sora ay sinasanay siya ng martial arts. Pero alam din niya, na hindi ito inosente sa mata ng iba. Sabihin mo sa amin, may multo ba dyan? Wika ni David. Tumingin siya kay Leona at mukhang naniniwala sa mga sinasabi ni David. Sinabi ni Alex sa malakas na boses. Hindi, wala akong kinalaman sa babaeng iyon. Tawagin mo ang babae upang lumabas dito, wika ni David at nagpatuloy. Tom, pumasok ka sa loob at palabasin ang babae dito. Yes sir, sagot ni Tom, umalis ito at may tinawag. Alam ni Alex na nagpa-practice si Sora na naka-pyjamas sa kanyang kwarto kasunod ng sa kanya. Kung makikita siya ni Leona, ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila ay lalalim. Isa lang ang naiisip niya. Hindi niya pwedeng papasukin ang mga ito sa kwarto ni Sora. Sinabi ni Alex, saan kayo pupunta? Nagpapunta ako dito ng ibang mga tao. Alam ni Tom na may malalim na galit si David kay Alex. Nagpunta ito dito upang guluhin si Alex, kaya walang dahilan na maging magalang siya dito. Hinawakan ni Alex ang balikat ni Tom upang pigilan ito. Galit na sinabi ni Tom, hoy, gusto mo na bang mamatay? Ang mukha ni Tom ay naging matigas. Humarap siya at sinubukan pabagsakin si Alex. Pero nawalan ito ng balanse, bago pa nito magawa pabagsakin si Alex. Dinampot ni Alex ito sa balikat at ibinagsak pababa. Si Tom ay tumama ng malakas sa sahig at pakiramdam niya ay nabali ang kanyang ribs. Okay ka lang ba? Tanong ni Alex na may paghingi ng pasensya. Hindi niya naisip kung gaano na siya kalakas o kung gaano ka-effective ang kanyang galaw sa kalaban, hanggang nakita niya si Tom na may pananakit. Nakaramdam siya ng kaunting kahihiyan. Hindi makatayo si Tom. Si David ay nabigla. Si Alex ay magaling talaga. Alam ni David na si Tom ay isang kakaiba na fighter, pero tinalo lang ito ni Alex sa isang galaw. Sa kabutihang palad nagdala siya ng 2 master fighter ngayong araw. Parating na ang mga ito sakay ng elevator. Sinabi ni David sa kanyang mga tauhan na tulungan si Tom at dalahin sa hospital. Malamig na sinabi ni David. Alex, lumilikha ka ng iba't ibang klaseng gulo. Pagdadala ng prostitute dito sa hotel, pananakit sa aking bodyguard. Hindi ito maganda. Ngayong araw ay tuturuan kita ng leksyon at ipapadala sa police station. Tumingin siya sa 2 lalaki na paparating. Sonny, pakiusap, turuan mo ng leksyon ang mayabang na lalaking ito. Marahan na lumapit si Sonny kay Alex. Ang ilang mga bisita at mga staff ay naipon upang manood. Nang si Sonny ay nagsimulang gumalaw, ang kanyang malalaking muscle at terribling mga peklat ay nakatakot sa mga tao sa paligid. Ang lalaking ito ay mukhang malakas, wika ng isang bisita. Ang braso niya ay siksik kaysa sa aking hita, sabi ng waiter sa kanyang kaibigan. Masyado siyang maraming peklat. Nag-aalala ako sa binata na aatakehin niya. Wala siyang pag-asa, sabi ng babaeng bisita. Maraming tao ang nanonood sa kanila. Si Byron ay nakikilala si Sonny. Sinabi niya sa mga nanonood. Ang lalaking ito ay champion sa underground boxing sa syudad. Oo, ako ay sumugal sa labanan ng underground sa DC Fight Club noong nakaraang buwan. Si Sonny ay lumaban sa middleweight champion at 6 na galaw lang at napatumba na ang kalaban. Mayroon na siyang 41 fights at natatakot ang ibang mga boxers sa kanya. Tumingin si Alex kay Sonny. Natutunan na niya ang mga special skill, pero nang makita ang matigas na lakad ni Sonny na may maliit na hakbang, inisip niya na ang lalaki ay mukhang malakas. Tumingin si Sonny kay Alex mula ulo pababa, at sinabi, "Binata, lumuhod ka ng 10 beses at magbow ng 10 beses kay David at sa akin."
upang hindi na kita labanan. Si Alex ay nagalit. Alam niya na hindi siya pwedeng umatras habang nanonood si Leona. Sumagot siya. Magbow ka sa akin ng 10 beses at patatawarin kita. Si Sunny ay nagalit at sinabi, maliit na lalaki, sa palagay ko ay ayaw munang mabuhay. Sinabi ni David kay Leona. Huwag kang mag-alala, madali lang ito sa kanya. Huwag bulong ni Leona kay David. Okay lang, tuturuan lang niya ito ng leksyon. Pero sa kanyang iniisip, mas mabuti kung papatayin na ito ni Sunny. Tatapusin ko na itong mayabang sa isang sapak lang. Ngumisi si Sunny at gumalaw upang suntukin si Alex ng kanyang kanang kamay. Mukhang ang biceps nito ay sasabog na. Ang mga tao ay nabigla at inisip na ito na ang katapusan ni Alex. Inisip ni Alex ang mga itinuro ni Sora sa mga nakaraang araw. Kailangan kong makita ang kanyang estilo at gamitin ang sariling lakas niya laban sa kanya, sa isip niya. Sinuntok ni Sunny si Alex ng 4 o 5 na sunod-sunod. Kada suntok ang mga tao ay humahanga. Siya ba ang champion ng underground boxing? Ang kanyang lakas ay kahanga-hanga, sa isip ng nanonood. Kada suntok ni Sunny kay Alex, si Alex ay sinusubukan lumapit kay Sunny. Tumingin si Sunny kay Alex at sinabi, binata, anong klaseng multong galaw ang ginagawa mo? Hindi mo ba ako kayang labanan ng tunay? Isa kang matalon na kulisap. Sumigaw siya at inatake si Alex sa pamamagitan ng kanyang suntok. Pagkatapos ng ilang mga subok, nauunawaan ni Alex at naintindihan ang mga nakasanayan nito. Gumamit si Alex ng panlilinlang, kaya ang suntok ni Sunny ay nag-iba ng direksyon at tinamaan ang kolum ng hallway. Ang kolum ay 2 feet at nababalutan ng patong-patong na stone glaze. Ang suntok ni Sunny ay tumama sa stone glaze. Ang lahat ng nanonood ay natakot. Maliwanag na nakakatakot kung tatama ang suntok sa isang tao. Nagdugo ang kamay ni Sunny, at mas lalo siyang nairita kay Alex. Bagaman ito ay gwapong lalaki. Mukha siyang handa kumain ng kung ano. Tumingin si Alex at sinabi kay Sunny, okay, ipapakita ko sa iyo kung sino ang insekto. Pagkatapos ay nagmadali pumunta si Alex dito. Sinabi ni Sunny, papasabugan ko ang ulo mo sa isang suntok. Binali ni Alex ang isang braso nito, sinipa sa tiyan at ang malaking katawan nito ay bumagsak at sumampal sa sahig. Sumigaw si Sunny sa sakit. Ang braso ko, kailangan ko ng doktor. Ang lahat ay tumingin kay Sunny at kay Alex na natakot. Hindi sila naglakas loob na gumawa ng ingay. Iniisip nila na si Alex ay matatalo ni Sunny, hanggang sa humingi ito ng awa. Hindi nila inisip na may kakayahan si Alex magbalik ng kakayahan sa sitwasyon. Sinabi ni David sa kanyang mga tao na ilayo si Sunny. Hindi siya makapaniwala na si Sunny ay hindi nagawa na masaktan si Alex. David, umalis na tayo, hindi na alam ni Leona kung ano ang gagawin sa sitwasyon. Pero siya ay natatakot. Si David ay hindi tumingin sa kanya. Malamig lang itong nakatingin kay Alex. Sinabi nito sa mahinang boses. Sandali lang, Leona, ang kaibigan mo ay gumagawa ng kaguluhan dito sa hotel at sinasaktan ang mga tao ko, at ngayon ay gusto mong umalis. Pasensya na pero hindi ko magagawa iyon. Ang reputasyon ko sa Washington ay hindi papayagan ito. Tumingin siya sa isa pang fighter at sinabi, Gordon, turuan mo ng leksyon ang mayabang na lalaking ito para sa akin. Sige, sagot ni Gordon. Lumakad ito palapit kay Alex at sinabi, hindi ako makapaniwala mayroong magaling na martial arts talent dito sa Washington DC katulad mo. Bakit hindi kita naririnig? Bagaman nagpunta si Gordon upang tulungan si David. Masaya siya na makakita ng isang tao na may pambihirang kakayahan. Maraming salamat sa papuri, pero hindi ako parte ng mundo ng martial art. Magalang na sabi ni Alex. Ako si Gordon Lawson. Bagaman ako ay humahanga sa iyong talento, si David ang aking employer. Susubukan ko ang aking best pero kailangan mo mag-ingat. Kung mai-injury kita o mapatay, humihingi ako ng pasensya. Si Alex ay na-shock. Ito ay nakakatakot na banta, pero si Gordon ay mukhang mabuting tao. Maraming salamat at ipinaalam mo sa akin. Sapat ang aking swerte upang matalo ang iyong galaw, patawarin mo ako. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli.
Stay safe and God bless.